Magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng mga ka-DDS ko at sa lahat ng mga Pilipino na nasa buong Pilipinas at sa buong mundo. Tungkol po ito sa bidyong napanood ko na tungkol sa mga journalist at sa mga network na sinasabi nilang iboboycott nila si Tatay Digong sa kanilang mga briefing. Pwede bang itong mga journalist na to at itong mga malalaking network na to na nagsasabing iboboycott nila si Tatay Digong? Matagal nyo nang binoycott dati pa si Tatay Digong nung panahon ng kanyang election campaign na hindi nyo kinaka-coverage o kinaka-coverage nyo man ang kanyang mga rally sa iba't ibang panig ng Pilipinas, pero hindi nyo naman talaga pinapakita ng malawakan doon sa mga viewers nyo, dahil alam nyo nga na ang katotohanan na si Tatay Digong ang may pinakamaraming mga taga-suporta sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Ngayon, akala nyo yung pagbo-boycott nyo na yan nakatulong sa inyo at nawalan si Tatay Digong ng suporta sa mga tao? Diyan kayo nagkamali kayo sa strategy nyo na ginawa para kay Tatay Digong, na akala nyo na sa pagbo-boycott nyo na binigyan siya na ng news blackout na hindi malaman ng mga tao kung gaano karami ang mga taga-suporta niya sa buong Pilipinas. Kayong mga journalists, yung mga writers at yung mga malalaking network, totoo lang, si Tatay Digong sinasabi lang sa inyo yung buong katotohanan na ilan sa inyo na mga journalists, ilan sa inyo na mga writers at yung mga malalaking network na mga bayaran din kayo, na marami rin kayong mga katiwalian dyan sa ating bayan, na pinagtatakpan nyo yung mga katiwalian, yung mga lalo na yung mga katiwalian ng mga mayayamang politiko, dahil nga nagagamit kayo, ginagamit din nyo sila. Ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nyo binigyan ng coverage si Tatay Digong, na sa tingin nyo kasi hamak na tao lamang dahil nga walang pambayad sa inyo, ang dahilan dahil hindi nyo siya kina-coverage at ibinabalita dyan sa inyong mga network ay dahil nga sa pinagtatakpan nyo at pinoprotektahan nyo yung mga mayayamang politiko na nagbayad sa inyo para sa kanilang mga advertisement campaign. At kung binabalita nyo naman ang kanyang yung mga kinukuha nyong coverage, kulang-kulang na at yung mga mali-mali pa, ganun pa man, wala pa ring effect yun sa yung mga ginawa nyo na yun kay Tatay Digong. Ngayon sasabihin nyo na naman na iboboycott nyo kayong mga journalist at mga malalaking network na ang briefing ni Tatay Digong iboboycott nyo. So what? Hindi naman kawalan yun kay Tatay Digong at sa aming mga Pilipino. Ang lakas nyo magsalita na tama si Tatay Digong, na binibigyan nyo ng printed words yung mga sinasabi nyo kay Tatay Digong, na para bang pag wala kayo, wala nang magagawa at wala nang hindi na makakarating kung ano man yung mga gustong iparating ni Tatay Digong sa kanyang mga minamahal na mga kababayan at sa aming mga taga-suporta at sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo. Nakalimutan nyo na sa panahon ngayon, mas malakas na ang internet, ang mga social media, mas marami kaming taga-suporta, mas marami kaming gumagamit ng mga social media accounts na kahit wala kayo, pwedeng makarating sa iba't ibang kung tutuusin, mas malakas pa nga, dahil mas nakakarating sa iba't ibang sulok ng mundo yung anumang mga video at anumang mga gustong iparating ng mga tao. So si Tatay Digong, marami kaming pwedeng mag-share ng kanyang mga videos, ng kanyang mga gustong iparating sa sambayan ng Pilipino. Marami kaming pwedeng mag-share noon dahil marami kaming taga-suporta niya. So huwag niyong tinatakot yung sinasabi niyong ang boycott. Kaya nga hinahamon din kayo niya na so what, boycott nyo kung i-boycott, dahil hindi lang naman kayo yung mga network, maraming network na pwedeng gamitin, na pwedeng pagkatiwalaan. So kagaya niyan, sinasabi nyo na i-boycott nyo siya, anong sagot niya? Baka nga ang mangyari pa niyan is mawalan kayo ng karapatan na mag-coverage sa kanya. Kaya wag niyong masyadong hinahamon si Tatay Digong. Si Tatay Digong, mayroon ng umabot na sa kanyang edad, 70 plus na yan, mayroon na yung wisdom, hindi niyo na yan mapapaikot sa mapapaikot sa inyong mga kamay. Hindi niyo siya pwedeng diktahan. Dahil sumasagot siya, mas magaling pa siya nga doon sumagot sa mga
nagbibitaw ng mga gustong makapuntos sa kanya. Sumasagot siya doon sa mga kumakalaban sa kanya. Kung tutuusin yung mga sagot niya, mas marami pa siyang alam doon sa mga pinipintasan siya at sinisiraan. Mas marami siyang alam na mga kabulastugan nyo, mas marami siyang mga alam na katiwalian nyo. Kaya wag kayong magbibitaw ng mga salitang masisiraan siya kung kayo mismo sirang-sira rin ang inyong mga pagkatao, sirang-sira rin ang inyong mga pamunuan. So masyado kayong nagmamalinis, masyado kayong nagmamarunong. Kung tustusin, kayong mga matatalino, kayong mga nagmamarunong at nagmamalinis, anong ginawa nyo sa gobyerno? Wala naman. Hanggang ngayon, sirang-sira ang gobyerno. Pinabayaan nyo yung mga Pilipino na maging biktima ng mga drugs, biktima ng mga kriminal, biktima ng mga magnanakaw. Anong ginagawa nyo? Matatalino kuno kayo? Mga magagaling kuno kayo? Pero anong klaseng pamumuno ang ginagawa nyo sa Pilipinas? Ang gobyerno, ginagamit nyo lang para makapagnakaw kayo. Ang gobyerno, para sa inyo lang, hindi para sa aming mga Pilipino. So, wag kayong masyadong nagmamataas, wag kayong masyadong nagmamagaling dahil wala naman kayong nagagawa para baguhin ang Pilipinas. Ngayon, nai-insecure siguro kayo kay Tatay Digong dahil si Tatay Digong, isang hamak lang na tao, isang probinsyano. At sa tingin nyo kasi mahirap lang siya. Ngayon, masyado kayong nagmamataas, hinahamak nyo ang isang tao. Ngayon, ayaw nyong pamunuan kayo ng isang ordinaryong tao na kagaya niya, na kahit hindi siya ganun katalino at sinasabi niya nga na 75 lang siya, pero meron siyang kakayahan na wala sa inyo. Meron siyang kakayahang baguhin ang Pilipinas, meron siyang mga katangian na wala sa inyo. Kaya yun, insecure kayo sa kanya, o kaya parang masyado kayong ma-pride. Ayaw yung isang taong kagaya ni Tatay Duterte ang mamuno para sa inyo. Dahil nga kayo, mga buwisit kayo na wala na kayong ginawa kundi magnakaw sa gobyerno. Wala na kayong ginawa kundi imanipula lang ang gobyerno. Mga ubod kayo ng kaplastikan, ubod kayo ng kawalang hiyaan. Pinagtatakpan nyo, kunwari mga disente kayo, pero mga lobo kayong kinakain nyo yung pera ng gobyerno. Kaya itong mga malalaking network nito at mga journalist na to marami rin kayo dyan na punong-puno rin ng katiwalian mga bayaran din kayo, mga kumbaga sangkot din kayo sa lahat ng mga katiwalian. Kaya hindi rin yun binubulgar din yung kung ano man ang mga katiwalaan. Tingnan niyo si Tatay Digong, kung anong nalalaman niya at kung anong binabanat laban sa kanya, binabalikan niya at tinitira niya at binubulgar niya kung ano man yung mga katiwalaan na pinagagawa nila. So huwag kayong masyadong nagmamataas, masyado kayong nagmamalinis, samantalang ang tinitira niyo na si Tatay Digong, yun nga yung taong simple at hamak lamang at kumbaga ordinaryo lamang, pero yun ang taong mayroong puso, mayroong pagmamahal sa bayan at sa mga Pilipino. Siya nga ang nagiging parang sumbungan ng ama ng mga bayan na siya ang handang itaya ang buhay niya, ang honor niya at ang kanyang pagka-presidente para sa ating mga Pilipino. Siya lang naman ang may kakayang habulin yung mga hayupok na mga sindikato yung mga droga na yan na sumisira sa ating sa ating lipunan, sa ating mga kabataan. So huwag kayong masyadong parang kayo lang ang network na pinapanood. Maraming network na pwedeng pagkatiwalaan din at maraming mga Pilipino ngayon sa mga social media na pwedeng magamit para ang mai-report at makarating sa mga Pilipino yung mga kung anong sasabihin ni Tatay Digong. Huwag kayong masyadong maepal. Alam nyo, ngayon mas mabilis pa ngayong yung mga social media kumakalat agad sa buong mundo pati sulok ng mundo nararating. Share lang namin ng mga Pilipino na naniniwala kay Tatay Digong alam na namin kung anong nangyayari sa Pilipinas. So ang social media, mas marami kami na gumagamit. Lahat halos ng mga Pilipino mayroong Facebook, may mga YouTube channel, mayroong mga iba't ibang social media. So wag kayong masyadong bias, saka masyado yung hinahamak si Tatay Digong. Puro naman kayo mga hypocrites, punong-puno kayo ng kahipokrituhan, punong-puno kayo ng kasamaan, mga
mga balat kayo na kunwari mga banal kayo, kunwari mga malilinis ang mga pagkatao nyo, kunwari mga disente kayo, pero ang katotohanan, tinatakpan nyo lang ang totoo nyong mga pagkatao. So hindi nyo niya maluloko ngayon yung mga Pilipino, kayong mga network na matagal nyong pinaglaro-laruan ng mga Pilipino, pinapaikot. Ngayon hindi na pwedeng gawin yon dahil marami na sa social media na pwedeng magamit para ang mga balita, ang mga katotohanan lumabas, hindi yung pinapaikot nyo lang kung anong gusto nyong sabihin at kung anong gusto nyong pagtakpan, pinagtatakpan nyo. Kaya nga marami na kayong nilinlang ng mga Pilipino na kala nyo kasi kayo na lang ang hari sa Pilipinas, kayo na lang ang talagang ang pinaka mga matataas at matatayog na mga network. So mas maigi ngayon kung i-boycott nyo. Pasalamat kami mga Pilipino dahil at least kung magbabalita naman lang kayo, paninira lang naman kay Tatay Digong. So mabuti nang wala kayo doon sa mga briefing o mga conference ni Tatay Digong. Mas maiging piling-pili lang yung mga taong magkaka-bridge sa kanya, at least mga taong mapagkakatiwalaan talaga, mga taong talagang pinipili lang. Tingnan niyo si Tatay Digong, talagang pumipili lang siya ng mga taong dapat na pumaligid sa kanya dahil nga ayaw niyang malink yung kanyang pangalan doon sa katiwalian, doon sa mga taong wala namang ginagawa kundi magnakaw. Dapat matuto na tayo ngayon. Panahon na para pagbabago. I-adapt natin ang ating mga sarili para doon sa changes na para sa kabutihan ng Pilipinas. No? Huwag tayong masyadong parang kukontra na wala namang kayong ginagawa. So, panahon na para tayong mga Pilipino, i-adapt natin ang ating mga sarili doon sa pagbabago na dapat talagang mangyari sa Pilipinas. Panahon na para magbago. Baguhin natin ang ating sarili, baguhin natin ang ating mga kasanayan sa Pilipinas. Yung mga tradisyon na yan na wala namang nagawa, traditional politics, traditional na mga paraan, matagal na yung practice dyan sa Pilipinas. Panahon na yan para tigilan, panahon na yan para baguhin. So ngayon na, ayan nga, ang pagbabago na magaganap kaya dapat sana makiisa tayo at sumunod doon sa mga alituntunin na para naman sa kabutihan ng ating bansa at ng ating bayan. Sana dumating yung araw na tuloy-tuloy ang pagbabago at kaming mga Pilipino at mga taga-suporta ni Tatay Digong, hindi kami titigil hanggat hindi natin makamit ang pagbabago sa ating bansa. At yung mga nag-iisip dyan at yung mga politiko na nagmamanipulate sa gobyerno, kung kahit sino pa kayo na magtatangkang pabagsakin si Tatay Digong, nakahanda kaming sambayan ng Pilipino na suportahan siya at nakahanda kami sa likod niya para protektahan siya sa lahat ng kanyang laban. Mga kababayan, hanggang dyan na lang. Lagi pa tayong maging aware kung ano mga nangyayari, lalong-lalo na sa mga tiwaling mga politiko at doon sa mga nagnanais na pabagsakin ang gobyerno ni Tatay Digong. So magkaisa tayong lahat, magkaisa tayo parati. Lagi nating babantayan ang bagong presidente na si Tatay Digong, ang kanyang pag-upo sa gobyerno. Alam na natin na marami siyang makakalaban, maraming galit sa kanya dahil marami talaga siyang masasagasaan. Dahil ang ating gobyerno talaga ay ubod ng dumi. Ang Pilipinas ay contaminated na po ng mga drugs, contaminated ng mga criminals, contaminated ng mga magnanakaw. So panahon na ng paglilinis, at ang paglilinis syempre marami kang masasagasaan. So tanggapin natin yun na talagang maraming masasagasaan. Kaya dapat huwag tayong paluloko, huwag tayong patatalo doon sa mga masasama. Hanggang dyan na lang po. Maraming salamat sa inyong panonood, sa lahat ng mga nag-comments at nag-likes at sa nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat. At doon sa mga hindi pa at gusto mag-subscribe, pwede pa kayo mag-subscribe para pa sa iba pang updates at sa mga video po sa hinaharap. Maraming salamat po sa inyo at magandang araw po sa inyong lahat.